Alas 4 na. Nakakagigil. Sarap haplos. Haplosin. Sunday morning, I'm making love. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 so beautiful. Nakakagigil. Sarap kurut-kurutin. And when I see her, I know that she'll say, hey, 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 so beautiful. Nakakagigil. Sarap pisil. Pisilin. Beautiful Sunday. This is my beautiful day. Si Fernan Gulapa sa Sunday Guwapo number 1. Say that you love Yun, magandang Sunday morning mga kapuso. my Mantakin niyo yun. Pangatlong Sunday na kagad para sa buwan ng Abril ng 2026. take the April 19 mga kapuso. ride. Hey, hey, At painit ang panahon. okay. Matikabong mga balita na naman at kung ano-ano pa ang pagsasamahan natin hanggang alas 5:30 ng umaga. Sunday, the one and only. Hey, 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 okay. Ha, beautiful Sunday. At syempre, kasama natin ang News and Operations Center ng Super Radio DCWB at Executive Producer Sunday, Dindo Bellusillo. I'm making love. Ang alamat. I think I'll take a walk in the park. Kasama sina Glyza Bautista at Erica Penal. Sa technical, si Engineer Abel Mungkal Waiting for me. And when I see her, I at si Engineer Jed Taperla. say, Siyempre, kasama natin ang mga Super Radio reporters sa labas ng impilan. Ito na ang ating mga headlines ngayong Sunday, April 19. DSWD special payout para sa mga motorcycle taxi rider at delivery rider sa Quezon City at Makati, pinilahan pamamahagi ng ayuda magpapatuloy hanggang ngayong araw. Inaasahang panibagong malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, inanunsyo mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilang oras matapos buksan, Strait of Hormuz muling ipinasara bunsod ng patuloy na blockade umano ng Amerika sa mga pantalan ng Iran. DTI, tiniyak na matatag pa rin ang presyo ng mga pagkain sa bansa sa kabila ng mataas na presyo ng langis. Pero ilang manufacturer ng mga delatang sardinas umaaray na sa epekto ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Very strong El Nino posibleng maranasan sa bansa ayon sa Pag-asa. Posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pinaghahandaan na ng liderato ng Senado. Kalidad ng hangin sa Metro Manila at ilang kalapit na probinsya, bumaba na naman kahapon bunsod ng usok na nanggagaling sa nasusunog pa rin na lumang landfill sa Navotas City. At mag-ama na pumatay sa isang nakaalitang lalaki sa loob ng computer shop sa Tondo, Manila, kapwa na sa kustodiya na ng Manila Police District. Si Fernan Gulapa sa Sunday Guwapo. Sa detalye ng mga balita ngayong mainit na Sunday Guwapo. Pinilahan ang special payout ng ayuda para sa mga motorcycle taxi at delivery rider kahapon sa Metro Manila. Hanggang kagabi, sobrang haba pa rin ang pila ng mga rider sa Quezon Memorial Circle kung saan abot ang linya ng mga tao mula sa entrada hanggang sa pinakadulo ng lugar. Makikita rin ang palibot ng pila ng mga rider sa kuha ng video mula sa Himpapawid na umabot pa hanggang Elliptical Road. Kinain na rin ang mga nakaparadang motorsiklo ang isang linya ng Elliptical Road.
Maghapon ding babad sa matinding init ang libu-libong rider na dumagsa matapos na hindi makasama sa nauna ng bigayan ng tiga 5,000 pesos na ayuda sa gitna ng krisis sa langis. Ayon sa ilang nakausap ng GMA News, alas 2 na madaling araw pa sila pumila pero tanghali na ay hindi pa rin sila nakapapasok sa payout center. Reklamo pa nila mabagal ang usad ng pila kaya nahilo na ang iba sa gutom. Wala rin sa listahan ang pangalan ng ilang rider. Samantala dumagsari ng mga rider sa Makati Coliseum kahapon ng umaga. Target ng DSWD ang 150,000 na motorcycle taxi at delivery riders sa Metro Manila na mabigyan ng ayuda sa special payout na magpapatuloy hanggang ngayong araw. Ayon sa DSWD, open payroll ang ginawa nilang sistema kaya iisa lang ang listahan na hawak ng 4 na payout center na itinalaga sa Metro Manila kaya maaaring pumunta ang mga rider sa alinman sa mga ito. Nagmula umano ang listahan sa mga Transport Network Company at Association. Lilinawin pa umano ng DSWD sa DOTR kung paano maisasama ang habal-habal rider o yung mga rider na walang kinabibilangang grupo o transport network. Tiniyak din ng DSWD na asikasuhin nila ang mga rider na nagtatrabaho sa transport companies o network na hindi pa rin kasama sa listahan. Humingi naman ng pangunawa ang DSWD kasabay ng paniniyak na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ayuda sa buong buwan ng Abril. Ikinadismaya ng ilang grupo ng transportasyon ang manoy pahirapang sistema ng pagkuha ng ayuda ng mga jeepney drivers sa Quezon Memorial Circle nitong Biyernes. Ayon kay Melencio Boy Vargas, Pangulo ng AltoDAP, walang nakuha ang ilan nilang kasamahan dahil wala sa listahan ng DSWD kahit ilang taon nang namamasada. Pahirapan din naman ang pagpila dahil isinabay sila sa mga motorcycle taxi rider at delivery rider. Nakaawa yung mga driver. Hindi maayos yung pagpapatakbo nila. Oo. Kasi kagaya po noon, yung jeep, dumating kami doon. Sinasabi ang PUJ, alauna pa pala. Di ba? Pero po, alauna na, hindi pa rin nagsisimula yun doon sa PUJ dahil inuunas, dahil sa sobrang dami po ng, ng mga, mga MC taxi. Sa kabilang banda, nakakuha ng ayuda ang ilang miyembro ng AltoDA pero bandang alas 6 o alas 7 na ng gabi kahit madaling araw pa nagsimulang pumila. Rekomendasyon ni Vargas, dapat maglagay ng listahan sa labas ng payout center ang DSWD para hindi na maabala ang mga tsuper na hindi naman mabibigyan ng ayuda. Magpe-verify muna po kami sa LTFRB. Ngayon, kung makakuha kami, salamat. Kung hindi kami makakuha, salamat na rin. Kasi para bang, sa tingin ko po, parang sa akin po, sa pananaw ko, talaga namamalimos na kami sa nangyayari na to. Ang tinig ni Melencio Boy Vargas, Pangulo ng grupong AltoDAP. Ito naman ang good news pa. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo ng malakihang rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Pangulo, bababa ang diesel ng halos 25 pesos kada litro habang lampas 3 piso naman sa gasolina. May rollback din na 2 piso kada litro sa kerosene. Sa susunod po ng linggo, may mas malaking bawas sa presyo ng langis. Dahil dito, bababa ang diesel ng humigit kumulang 24 pesos at 94 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay 3 pesos 41 centavos at ang kerosene ay 2 piso. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo. At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi pa ng Pangulo na tuloy din ang 10 pesos na diskwento sa mga PUV. Gain din ang Service Contracting Program. Inanunsyo rin ng Pangulo ang 3 buwang extension para sa validity ng mga pasunang lisensya, student permit at rehistro ng sasakyan. Aabot sa 50,454 na jeepney driver ang target na benepisyaryo ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Tupad Tuloy Pasada Program. Ayon kay Zidney Lance Cresino, Supervising Labor and Employment Officer ng DOLE Bureau for Workers with Special Concern,
Layon ng programa na makapagbigay ng napapanahong suporta sa mga transport worker na apektado ng krisis sa langis. Iba umano ito sa regular na tupad program ng kagawaran kung saan community work ang binibigay na trabaho sa mga benepisyaryo. Sa tupad tuloy pasada program, pagmamaneho o pamamasada rin ang ibibigay na trabaho sa mga kwalipikadong PUV driver na pasasahurin sa ilalim ng tupad program. Kikita po sila sa pamamasada and at the same time, kikita pa rin po sila dito sa tupad program. So, in a way, makakatulong po ito para ma-augment yung kanilang income. Sinabi ni Crescino na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang tutukoy ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa DOLE. Katuwang po natin ang Department of Transportation and LTFRB sa pag-implement ng program. So yung LTFRB po, sila po yung nag-a-identify and nagre-refer ng mga qualified beneficiaries sa DOLE. Yung LTFRB ay nakikipag-coordinate din po dun sa mga transport cooperatives for the implementation of the program. Ang tinig ni Sydney Lance Crescino, Supervising Labor and Employment Officer ng DOLE Bureau of Workers with Special Concern. Matumal pa ang mga nagpaparehistro na mga tuper at operator para sa Net Service Contracting Program na nagsimula noong Miyerkules. Yan ang sinabi ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Dahil dito, iniutos ng kalihim sa mga tauhan ng LTFRB na magpunta sa mga opisina ng TNZ at mga transport groups. 50,000 unit ng bus, jeep at UV Express ang target ng DOTR na mapasama sa programa na layong bayaran ng mga juper sa kada kilometrong pagpasada at magbibigay ng 20% na discount para sa mga pasahero. Kami na po'y pumunta sa ating mga terminal para naman kahit papaano mas mapapabilis natin ang pag-onboarding ng ating mga operators at sa mga drivers natin for the Net Service Contracting Program. So, we're expecting by Monday, makaasa po tayo na may 19,000, over 19,000 na jeepney, modern, traditional, and UV Express, kasama na rin yung EDSA pathway natin, na nakapasok na yung sa programa. At itiyakin po namin na kayo po ay eligible drivers, eligible public utility vehicle drivers. Kayo po ay ma-assist po sa ilalim ng programa. Ang tinig ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at DSWD ASEC Irene Dumlao. Maraming miyembro ng ALTODAP ang nakapagparehistro na sa Service Contracting Program ng pamahalaan. Arangkana na bukas ang programa na layong tulungan ng mga tuper sa gitna ng krisis sa langis. Kaugnay nito, sinabi ni Melencio Boy Vargas, Pangulo ng ALTODAP, na hiniling nila sa pamahalaan na dagdagan ang pondo ng programa upang mas tumagal pa ito at mas maraming tuper at commuters ang makinabang. Alam niyo po, ang budget lang nito ay sa 800 million. Kung itong 800 million, parang 2 linggo lang to, Sir Alan, tapos na po ito. Dinig ni Melencio Boy Vargas, Pangulo ng ALTODAP. Matagumpay nang nakatawid palabas ng Strait of Hormuz na kontrolado ng Iran ang aabot sa 266 na Pilipinong tripulante na sakay ng 15 foreign flag vessel. Ito ang kinumpirma sa GMA News ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak. Anya, mga nasabing barko ay nasa bahagi na ng karagatan sa Afrika habang ilan ay nakarating na rin ng Timog Silangang Asya. Ayon kay Kakdak, ito ang pinaniniwala ang unang batch ng mga dayuhang barko na may sakay na Pilipinong tripulante na nakalabas sa Strait of Hormuz matapos ang ilang linggong pagharang ng Iran sa lugar dahil sa kanilang gyera kontra sa Amerika at Israel. Bukod dito, ligtas na rin na nakarating kahapon ang hindi bababa sa 10 Pilipinong seafarers na sakay ng isang oil tanker na inatake ng missile ng Iran noong April 1. Nabatid na mahigit sa 4,000 Pilipinong tripulante mula sa lagpas 500 foreign vessels ang patuloy na naiipit sa bahagi ng Strait of Hormuz pero inaasahang makalalabas na rin sila sa lugar sa lalong madaling panahon. Muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Yan ay matapos buksan ng ilang oras lamang para sa mga commercial vessel.
Idinahilan ng Iranian authorities ang nagpapatuloy na blockade o pagharang ng Amerika sa mga pantalan ng Iran. Tinawag ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang pagharang ng Amerika na acts of piracy at maritime theft. Dahil dito, ilalagay na umano nila sa strict engagement at kontrol ng militar ang Strait of Hormuz hanggang ipinagpapatuloy ng Amerika ang pagharang sa mga barko ng Iran. Nilinaw ng Department of Energy na wala silang anunsyo ukol sa tinatawag na energy lockdown. Ginawa ang paglilinaw sa harap ng nagsusulputang AI-generated video sa social media tungkol dito. Payo ng kagawaran sa publiko, mag-ingat sa mga kahina-hinalang link na maaaring magdala sa hindi ligtas na website. Paniniyak ng DOE, patuloy na minomonitor ng kagawaran ang sitwasyon sa loob at labas ng bansa para masiguro ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng enerhiya. Itong mga walang magawa, nagpapakalat ng fake news na ito, kailangan talaga masampulan eh. Umaaray na rin ang mga manufacturers ng mga delatang sardinas dahil sa mataas na presyo ng langis. Sa ngayon, naglalaro ang presyo ng sardinas sa mahigit sa 15 pesos hanggang 21 pesos kada lata batay sa datos ng Department of Trade and Industry o DTI. Giit ng mga manufacturer, mahigit sa 3 taon na hindi gumagalaw ang presyo ng sardinas. We have seen about 3 times more than what it was before the war. And ang malaking problema ng sardinas doon is we've been asking for price adjustments. Since before the Ukraine war. So you're talking of 3 or 4 years na nakapako ang SRP ng sardinas. Ang tinig ni Francisco Buencamino, Executive Director ng Can Sardines Association of the Philippines. Ayon naman sa DTI, noong Marso pa sila nakikipag-usap sa mga manufacturer ng sardinas. Hindi rin naman na maaaring sabihin sa ngayon na pwedeng magtaas ang presyo nito. Nauna nang inanunsyo ng kagawaran na kasama ang dilatang sardinas sa mga pangunahing bilihin na walang magiging price increase hanggang May 10. We cannot speculate at this time. Weekly po kami nagmi-meeting. So next week we will meet again. And then after that meeting, we will inform the public kung ano yung pinag-usapan. Ang tinig ni Trade Secretary Cristina Roque. Lumuwag ang mga bodega ng National Food Authority o NFA dahil sa bilis ng pagbebenta ng benteng bigas sa ilalim ng 20 pesos rice program ng pamahalaan. Ayon sa NFA, 40% ng kanilang imbaka ng nabakante na sa ngayon. Mataas man ang demand sa benteng bigas, tiniyak ng NFA na hindi magkukulang ang supply nito na sapat para sa 9 na araw na buffer stock. Hindi mo na ito isasaid ng NFA bilang paghahanda sa tagulan. Nasa 790,000 na metriko tonelada ang plano ng NFA na mabili mula sa mga lokal na magsasaka sa buong taon. Ngayong panahon ng anihan, 40% hanggang 50% nito ang target nilang makuha. Samantala, pinaghahandaan din naman ng ahensya ang pagtiyak sa supply ng bigas para sa posibleng pagtama ng matinding El Nino sa mga susunod na buwan. Tiniyak ng NFA na muling bubuhayin ang mga NFA-accredited stores sa sandaling mailabas na ang amyenda sa Rice Tarification Law. Ayon kay Larry Lacson, administrador ng NFA, umaasa sila na maisasagawa ito sa unang bahagi ng susunod na taon. Kung pagbabatayan naman ang huling tala ng ahensya ng mga NFA-accredited store, hindi bababa sa 60,000 na NFA store sa buong bansa ang maaaring makapagbenta ng murang lokal na bigas. We're thinking at early next year, meron na po tayo niyan, yung sa mga retailer, para po at least mas maraming Pilipino. Doon po, pag nasa retailer na, wala na pong sinisino doon, na hindi lang vulnerable sector, kundi lahatan na po. Siniguro rin ni Lacson na sandaling matapos ang modernisasyon sa sektor ng agrikultura ay mas magiging dekalidad na ang mga bigas ng NFA. Atin po ang panahon, once po tapos na itong ating mga modernization project sa ating mga post-harvest facilities, sinisiguro ko po sa inyo, ang NFA rice ay kasing maikukumpara ninyo sa mga imported, sa ganda po ng mga makina na aming binili. Darating po yan.
Ang tinig ni Larry Lacson, administrador ng National Food Authority o NFA. Nananatiling matatag ang presyo ng mga pagkain sa bansa sa kabila ng mataas na presyo ng langis dulot ng digmaan sa Middle East. Ayon sa Department of Agriculture, malaking tulong dito ang sapat na supply upang saluhin ang epekto ng mas mataas na gastos sa logistics. Sa monitoring ng DA Agribusiness and Marketing Assistance Service, ilang imported na produkto lamang ang nagtaas ng presyo tulad ng bigas at lokal na karne ng baka at baboy. Gayunman, karamihan sa mga alternatibong protina, kabilang na ang manok, itlog, isda at gulay, ay napanatili o bumaba pa ang presyo. Paniniyak ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, kontrolado ng DA Bantay Supply and Monitoring Team ang sitwasyon at mahigpit na sinusubaybayan ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin at pangunahing kalakal. Binalot ng andap ang mga halaman at pananim sa Mount Pulag sa Kabayan, Benguet sa kabila ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dito nangangamba ang mga magsasaka na masira ang kanilang bagong pananim na madaling masira kung matindi ang lamig sa paligid. Sa tala ng Pag-asa, 13.5 degrees Celsius ang pinakamababang temperaturang naitala sa La Trinidad, Benguet noong Biyernes. Nabatid na karaniwang nararanasan ng andap tuwing Enero hanggang unang bahagi ng Pebrero kung kailan malamig ang panahon. Mas konting bagyo ang posibleng maranasan ng bansa sa panahon ng very strong El Nino. Pero sinabi ni Annalisa Solis, hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section, Climatology and Agrometeorology Division ng Pag-asa, na posibleng mas magiging mapaminsala ang mga bagyo na darating. Yung tropical cyclone development, nag-shift po ng malayo sa karagatan natin sa Pasipiko. Dahil nga po yung mainit na temperature ay sa gitna at dito po sa eastern equatorial Pacific. So kapag dun po nabubuo yung mga bagyo, so mas malayo po yung tinatahak na landas nun papunta dito sa atin sa Philippine Area of Responsibility. Kaya kakaunti lang po yung bagyong papasok. Pero usually naman po ay nagiging mapaminsala dahil mas marami nga po ang amount of energy na kinukuha nito sa karagatan. Sa ngayon, sinabi ni Solis na wala pang umiiral na El Nino sa bansa pero posibleng maranasan ang very strong El Nino pagsapit ng huling quarter ng 2026. Gayunman, tiniyak ni Solis na maaga pa lang ay naghahanda na ang pamahalaan sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa. Yung po ating task force El Nino ay nagkakaroon po ng mga pagpupulong para po dito sa early intervention at may patupad po yung at i-update yung Strategic National Action Plan for El Nino. Dahil meron na po tayong nakahatag na National Action Plan sa iba't ibang sektor po ng health, agriculture and food security, and public safety at ng water sector po. So, yun pong ating binabalikan ngayon, nire-revisit ang Strategic Action Plan for El Nino. Maaring mahigitan ang record-breaking na heat index na naranasan noong 2023 at 2024 sakaling maranasan ang very strong El Nino. Ayon kay Solis, nakapagtala ang Pag-asa ng mga extreme danger na heat index o alinsangan na umaabot sa 52 degrees Celsius. Hindi lang po yung heat index mismo, pati po yung mga recorded nating maximum daytime temperature. Kasi po, nakapag-record breaking din po tayo ng 2024 strong El Nino, mga around 7 stations po na minomonitor ng DOST Pag-asa ay nakapagtala ng record-breaking temperature. Kumbaga nalampasan niya yung longest, highest recorded maximum daytime temperature. So hopefully hindi naman po, but possible po. Gayunman, kahit umano umiral ang very strong El Nino sa huling quarter ng taon, mararamdaman pa rin ang hanging amihan pero hindi ito kasing lamig ng naranasan noong 2025. Nararanasan pa rin naman po natin, pero hindi po comparable ditong nakaraan na amihan natin. Malamig. Na napakalamig po at meron din pong ibang global phenomena na nakaka-apekto noon, yung tinatawag nating polar vortex na kung saan ay nag-weekend po yun kaya medyo na bumaba yung malamig dito sa atin up to the tropical Pacific.
Ang tinig ni Annalisa Solis, hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section, Climatology and Agrometeorology Division ng Pag-asa. Bahagyang bumaba ang singil sa kuryente ng Davao Light and Power Company ngayong Abril. Sa pahayag ng kumpanya, abot sa 10 sentimo bawat kilowatt-hour ibinaba sa singil. Dahil dito, nasa 10 pesos and 53 centavos bawat kilowatt-hour na lang ang singil sa kuryente mula sa 10 pesos and 63 centavos bawat kilowatt-hour noong Marso. Ayon sa DLPC, ito'y bunsod ng pagmura ng singil mula sa wholesale electricity spot market. Sa kabila nito, patuloy na nagpapaalala ang kumpanya sa mga consumer sa Davao na maging wais sa paggamit ng kuryente. Sa sentro ang ikalawang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa kanya umanong hindi maipaliwanag na yaman. Gaganapin ang ikalawang pagdinig ng House Justice Committee sa April 22, araw ng Miyerkules. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dadalo siya sa pagdinig, dala ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Vice Presidente. I will show up for a while. Kailangan magsasagot na ng mga tanong yung person in charge of the documents of the Kasi wala ka ombudsman. namang kwan dun eh. Wala akong kilalaman. Institutional yun. Yun. Just to show respect to the House. Yang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Samantala maging si dating Senador Antonio Trillanes IV ay pinasubpina rin ng komite nung nakaraang pagdinig. Kinumpirma sa text message sa GMA News na tetestigo siya tungkol sa mga nakaw umanong yaman ng Vice Presidente. Ipinatatawag din ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC, Securities and Exchange Commission at ang Bureau of Internal Revenue. Establish sa mga bank accounts, sa financial documents, yung pong kaso on unexplained wealth, yung pong kaso on SALN violations, rising to a level of betrayal of public trust, mabubuo po namin sa darating pong pagdinig. Yan naman ang tinig ni Congressman Terry Ridon, miyembro ng Justice Committee ng Kamara. Nagbatuhan na maanghang na salita sina Senador Ping Lacson at Attorney Salvador Panelo na dating Presidential Legal Counsel ng Administrasyong Duterte. Unang sinabi ni Panelo na balat sibuyas si Lacson bilang tugon sa pagtawag sa kanya ng senador na ungas at pusakal. Tinawag din kasi ni Panelo na pusakal si Lacson pati na sina Senate President Tito Soto. Gayun din sina Senador Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan na tingin niya ay tiyak ng boboto para i-convict si Vice President Sara Duterte kapag umakyat sa Senado ang impeachment. Ayon kay Panelo, hindi iyon premature judgment kundi opinyon na batay sa ikinikilos ni Lacson na alam naman ng lahat na totoong anti-Duterte. Pero buwelta ni Lacson, hindi dapat na pinapangunahan ni Panelo ang mga senador dahil boboto umano sila batay sa mga ebidensya na ipakikita sa impeachment trial. Walang banta sa liderato ni Senate President Tito Soto sa harap ng napipintong pag-akyat ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon ito kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa gitna ng gumugulong na impeachment proceedings sa mababang kapulungan. Sinabi ni Lacson na palagi namang nandyan ang posibilidad ng pangaagaw sa kapangyarihan, may impeachment man o wala. Pero nakatitiyak umano ang senador na solido ang majority bloc na nakasuporta sa liderato ni Soto. Sa ngayon naghahanda naman sina Lacson at Soto para sa posibleng pagtuloy ng impeachment trial sa Senado. Kabilang umano sa masusi nilang pinag-aaralan ng mga rules of court at revised rules on criminal procedures. Pinayuhan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson si Senate President Tito Soto kaugnay ng inaasahang pag-akyat sa Senado ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Babala ni Lacson kay Soto, bantayan ang ikikilos ni Senador Rodante Marcoleta. Partikularaan niya ang posibleng tangkang pagharang ni Marcoleta sa gagawing paglilitis ng Senado.
payo ni Lacson kay Soto, tandaan lamang ang salitang konstitusyon. Paliwanag ng senador, tungkulin ng mga senador sa ilalim ng konstitusyon na magsilbing senator judges sa isang impeachment trial. Si Fernando Lapa sa Sunday Guwapo. Susunod sa ating mga balita ngayong Sunday Guwapo. NBI nilinaw na walang kinalaman sa red notice ang pagkakaaresto kay dating Congressman Saldico sa Czech Republic. Kalidad ng hangin sa Metro Manila at ilang kalapit na probinsya, bumaba na naman kahapon bunsod ng usok na nanggagaling sa nasusunog pa rin na lumang landfill sa Navotas City. Mag-ama na pumatay sa isang nakaalitang lalaki sa loob ng computer shop sa Tondo, Manila. Kapwa na sa kustodiya na ng Manila Police District. Alas 4:31. Si Fernando Lapa sa Sunday Guwapo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-daman namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang yatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man, Emil Sumangit. Ginawaran ng Media Excellence in Radio News Anchoring sa male category sa Laurus Nobilis Media Excellence Awards 2026 ng Lyceum of the Philippines University, Cavite. Emil Sumangil ng Super Balita sa Umaga tuwing Sabado. Maraming salamat, mga kapuso. Umaapaw ang aming puso sa kaligayahan. Mga pagkilalang tinanggap ng Super Radio DZBB mula sa hanay ng mga mag-aaral. Pagkilala mula sa Alta Media Icon Awards ng University of Perpetual Help System Dalta, Las Piñas. Super Radio DZBB itinanghal bilang Best AM Radio Station. Miss Tony Aquino ng programang Suma sa Puso itinanghal bilang Best AM Radio Female Personality at sa idinaos na ikalawang Malabon Ahon Awards 2025. Best Malabon Ahon Radio Promoter Melo Del Prado, Best Malabon Ahon Field Reporter Alan Gatus at Best Malabon Ahon Public Service Feature ang Alam Nyo Ba ni Paolo Villena. Lubos ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapuso. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Super Radio number 1. Si Fernando Lapa sa Sunday Guwapo.
Abay, happy birthday muna sa mga may birthday ngayon. Mga magdaraos ng kanilang birthday mamaya. Siguradong babahanan naman ng pansit ni Re. Ano po? At sana ay sangkatutak na birthday pa ang dumating sa inyong buhay. Sa mga nagsa-celebrate ngayong April 19, Sunday. Tuloy-tuloy tayo sa mga balita ngayong Sunday Guwapo. Nilinaw ng National Bureau of Investigation o NBI na walang kinalaman sa red notice ang pagkakaaresto kay dating Congressman Saldico sa Prague sa Czech Republic. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, immigration violation ang dahilan ng pagkakaaresto kay Ko. Tiniyak naman ni Matibag na nakahanda ang NBI sakaling ipag-utos ang posibleng repatriation sa dating kongresista. Si Ko ay nakakulong ngayon sa Prague matapos tumawid sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumentasyon. Naikipag-ugnayan na ang gobyerno ng Pilipinas sa mga otoridad sa Czech Republic para sa pagpapauwi kay Ko sa Pilipinas. Kasama umano ni dating Congressman Saldico ang kanyang pamilya nang siya'y harangin at isailalim sa random check bago sila sana tumungo sa Germany mula sa Czech Republic. Batay sa report ng GMA News, sinabi ng isang source na kasama ni Ko ang kanyang pamilya sa sasakyan na may French license plate at minamaneho ng isang Pranses. Hindi naman malinaw kung sino sa mga miyembro ng pamilya ni Ko ang kanyang kasama. Nauna nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may tuturing na unwanted alien si Ko dahil wala siyang travel paper. Dagdag pa ng kalihim, ang umano'y Portuguese passport ni Ko ay hindi nito dala nang tumawid ng border. Hindi pa rin naapula ang sunog sa lumang Nabotas landfill na nagsimula noon pang April 10. Ayon sa Nabotas LGU, dahil ito sa malakas na hangin at mainit na panahon. Sinabi ni Nabotas Mayor John Ray Chanco na palipat-lipat ang hangin kaya nagtuka na ng mga fire trucks sa iba't ibang bahagi ng landfill. 60 meters na lang anya mula sa landfill ang kailangan para matapos na ang daan na magdurugtong sa landfill at mainland Nabotas kung saan idadaan ang mga panambak na lupa at gamit para sa pag-apula sa apoy. Posible anya na matapos na ang daan mamayang gabi. Samantala sa Ubando National High School Evacuation Center sa Bulacan, nagkakasakit na ang ilang bakwet na apektado ng nakasusulasok na usok. Halos 400 individual o 131 pamilya ang pansamantalang tumutuloy sa paaralan at ilan sa kanila ay inuubo, sinisipon at nilalagnat na. Ayon sa mga bakwet, tuwing alas 3 ng hapon at gabi, dinadala ng hangin ang usok sa evacuation center kaya napipilitan silang magsara ng bintana at magsuot ng face mask. Mahigit 1 linggo mula na masunog ang lumang sanitary landfill sa Nabotas City na nanatili pa rin sa evacuation center ang mahigit sa 100 pamilyang inilikas sa Ubando, Bulacan dahil sa epekto ng nakasusulasok na usok. Ayon sa Department of Health, nagpadala na sila ng ilan sa mga pangailangan ng mga residente kabilang na ang face mask, bitamina, gamot sa ubo at hika, hygiene kits at libreng konsultasyon. Sa personal na pagbisita ni Health Secretary Ted Herbosa sa lugar, sinabi nito na magsasagawa rin ng DOH ng mental health assessment at blood extraction sa mga residente para masiguro na walang kemikal na nahalo sa kanilang dugo. Tuloy-tuloy naman ang pag-ugnayan ng DOH sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno para matugunan ang iba pang pangailangan ng mga apektadong pamilya. Naging marumi na naman ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila kahapon, epekto ng nasusunog pa rin na lumang Nabotas landfill. Partikular na naitala ang unhealthy hanggang very unhealthy na air quality sa mga lungsod ng Nabotas, Caloocan, Valenzuela, Malabon, Maynila at Quezon City. So, dun sa mga may sakit, mga senior citizen, kung hindi naman kailangan lumabas, doon na lang po tayo sa indoors po, sa loob ng bahay. At kung kailangan naman lumabas, syempre, mas safe po tayo kung naka-mask po tayo para lang sigurado. Ang tinig ni Nabotas Mayor John Ray Chanco.
Samantala, hindi lang sa Kalakang Maynila na may merwisyo ang usok mula sa nasusunog na landfill. Dahil apektado na rin ito ang mga residente ng Ubando, Bulacan. Katunayan, ilan sa kanila ang nagkakasakit na tulad ng hika, ubo, sipon at lagnat. Ilan din sa mga residente ay mayroon namanong nalalasahan na parang tingga. Kaya kinunan sila ng blood sample dahil itinuturing sila ang high risk. Basura. Ito, meron mga toxic na gases. Methane, sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide. Lahat po yan masama sa kalusugan. Sama ng lasa nun ah. Ang tinig ni Health Secretary Ted Herbosa, hanggang sa ngayon patuloy pa rin ang pagapula sa nasusunog na landfill na nagsimula noon pang 1 linggo. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na walang mangyayaring whitewash o pagtatakip sa kaso ng 6 nilang tauhan na naaresto matapos iugnay sa smuggling o pagpupuslit ng sigarilyo sa Naawan, Misamis Oriental. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, hindi ko konsintihin ng liderato ng PCG ang anumang illegal na transaksyon ng sinuman sa kanilang mga miyembro o opisyal. Patuloy umano sila makikipag-ugnayan sa investigasyon ng PNP. Bukod sa kasong kriminal, maharap din ang 6 na tauhan ng PCG sa kasong administratibo. Sakaling mapatunayan nagkasala, tuluyan na silang sisibakin sa tungkulin at hindi na rin nila matatanggap ang kanilang mga benepisyo. Patay kang bata ka. Naitala ang mahigit 4,000 bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa sa huling quarter ng taong 2025. Batay sa datos ng Department of Health, karamihan sa mga ito ay mga lalaking pasyente na nasa 4,038 habang mahigit sa 200 lamang ang mga babaeng pasyente. Karamihan sa kanila ay nasa edad 25 hanggang 34 anyos at sumunod naman ang mga 15 anyos hanggang 24 anyos. Pero mayroon ding mga pasyente na mas bata pa sa 15 anyos. Mula Oktubre hanggang Disyembre ng nakaraang taon, nasa 47 ang average na bilang ng HIV cases na naitala kada araw. Samantala, sinabi naman ng DOH na mahigit sa 4,700 pasyente na ang enrolled para sa pre-exposure prophylaxis o PrEP o PrEP. Gumagamit ang lungsod ng Cebu ng isang uri ng insekto na tinatawag na black soldier fly bilang solusyon sa problema nito sa basura. Ang black soldier fly ay isang uri ng insekto na kumakain ng mga bulok na basura. Dahil sa kanilang bilis sa pagkain ng nabubulok na basura, kaya nilang maubos ang mga basura sa madaling panahon lamang. Ang mga naprosesong kinain na basura ng mga larva ay gagawin ding fertilizer. Matatandaan kasalukuyang naharap ang lungsod sa isang malaking problema sa basura matapos ang pagguho ng basura sa Binaliw landfill na nagdulot ng paghihirap ng lungsod sa pagkolekta ng toneladang basura. Sa wakas, mayroon ng fire truck ang bayan ng Itbayat sa Batanes sa kauna-unahang pagkakataon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, VFP, bahagi ito ng kanilang modernization at upgrading program. Galing mano ang truck sa kanilang national headquarters. Ayon kay Fire Superintendent Franklin Labingo, ang Fire Marshal ng Batanes, malaking upgrade ang fire truck para sa kanilang emergency services. Dahil din sa pagdating ng truck ng bumbero, magiging isang ganap na municipal fire station ang nooy Municipal Fire Prevention Office ng Itbayat sa pinakadulong bayan ng Pilipinas sa norte. Nakiisa ang Pilipinas sa inisyatibo ng Amerika na magtatag sa bansa ng modernong Economic Security Zone o Industrial Hub sa susunod na taon. Plano itong itayo sa New Clark City sa Tarlac na bahagi ng bagong kasunduan ng dalawang bansa. Kasunod ito ng pagpirma ng Pilipinas bilang ika-13 bansa na kasapi ng Pax Silica Initiative ng Amerika. Ayon sa US State Department, first of its kind ang industrial hub na layong pabilisin
at patatagin ang produksyon ng mga produktong kailangan para sa technology supply chain tulad sa artificial intelligence. Kabilang din ang mga kritikal na mineral at advanced manufacturing at data infrastructure. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, bukod sa magiging technology base ang itatayong 1,620 hektarya na industrial hub, dito rin magpoproseso ng ilang kritikal na mineral tulad ng nickel na ginagamit sa electronics. They will also invest in processing yung ating mga critical minerals like nickel and other yung copper, yung cobalt, and whatever it is that we have available there. Sa susunod na taon, inaasang may tatayo na ang pasilidad sa New Clark City na pangungunahan ng DCDA. Inaasahan naman na makatutulong ito sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. It's a good investment, it's a good arrangement. It will create obviously a lot of jobs for us. Nagpahayag naman ng pagdutol ang Makabayan Block sa Pax Silica dahil inilalantad umano nito ang Pilipinas sa mas malawak na panganib. Hindi rin naman ito isang simpleng industrial initiative kundi para pa rin sa produksyon sa gyera. Nabatid na bukod sa nasabing hub, plano rin ng Amerika na magtayo ng refueling depot sa Mindanao. Ayon kay Romualdez, bahagi ito ng military alliance at defense strategy ng Pilipinas at ng Amerika. Kailangan ng fuel depot dyan sa Pilipinas as part of the defense strategy natin, no? Which means to say that they will access obviously for fuel for their vessels at hopefully that will also, well, I'm sure that will also include, kasi meron naman tayong bilateral arrangement with the United States for interoperability sa ating armed forces. Ang tinig ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Nauna nang sinabi ng AFP na bukas sila sa nasabing plano lalo't saklaw ito ng Enhanced Defense Cooperation Agreement at Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at ng Amerika. Mantakin niyo mga kapuso, 1 dosenang minuto na lang, alas 5 na. Si Fernan Gulapa sa Sunday Guwapo. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Malaking karangalan ang ibinigay sa ilang programa ng Super Radio DZBB sa 47th Catholic Mass Media Awards. And now, the CMMA for Best News Commentary goes to Melo Del Prado sa Super Radio DZBB 594 kHz GMA Network. Melo Del Prado sa Super Radio DZBB Best News Commentary Program. And the CMMA for Best Educational Program goes to Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Pinoy MD sa Super Radio DZBB Best Educational Program. Binigyan naman ng special citation ang Double Wang sa Double B bilang Best News Commentary Program at Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo bilang Business News Program. Maraming salamat po! Umaapaw ang aming puso sa kaligayahan. Mga pagkilalang tinanggap ng Super Radio DZBB mula sa hanay ng mga mag-aaral. Pagkilala mula sa Alta Media Icon Awards ng University of Perpetual Help System Dalta, Las Piñas. Super Radio DZBB itinanghal bilang Best AM Radio Station. Miss Tony Aquino ng programang Suma sa Puso itinanghal bilang Best AM Radio Female Personality at sa idinaos na ikalawang Malabon Ahon Awards 2025. Best Malabon Ahon Radio Promoter Melo Del Prado, Best Malabon Ahon Field Reporter Alan Gatus at Best Malabon Ahon Public Service Feature ang Alam Nyo Ba ni Paolo Villena. Lubos ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapuso. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan,
walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Si Fernan Gulapa sa Sunday Guwapo. Tuloy-tuloy tayo sa mga balita ngayong Sunday. Isang sugatan matapos barilin sa Santa Rosa, Laguna. Walang bola, pasukolan. Yes, sugatan ng isang biktima matapos siyang pagbabarili ng hindi nakilalang salarin sa Santa Rosa, Laguna. Kinilalang biktima sa alias na Red Line na sa ilalim ngayon sa operasyon dahil sa tinamong tama ng bala sa kanyang katawan. Ayon sa pulisya, sakay ng kanyang sasakyan at nakahinto sa Nuvali Nature's Intersection Northway sa Barangay Santo Domingo, stoplight. Biglang tinabihan ng suspect na sakay ng motorsiklo ang kanilang sasakyan at sunod-sunod na pinaputukaan ng biktima. Ngayon ay patuloy ang ginagawang investigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente. Ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DCWB. Balitang totoo. Si Fernan Gulapa sa Sunday Guwapo. Maraming salamat. Report mula kay Olan Bola. Nakauwi na ng Pilipinas ang 156 na Pilipino mula sa Dubai. Ayon sa Department of Migrant Workers, dumating ang 112 OFW at 44 na defendants sa NAIA Terminal 3 sakay ng Emirates flight Biyernes ng gabi. Sinalubong sila ng mga tauhan ng DMW, ng OWA, DSWD, DOH at Manila International Airport Authority para sa agarang tulong. Nauna nang umuwi ang 41 OFW at kanilang pamilya mula Doha, Qatar sakay ng Qatar Airways. Binigyan din sila ng tulong pinansyal at pansamantalang matutuluyan at transportasyon pauwi sa kanilang probinsya. Ayon sa DMW, tuloy-tuloy ang whole of government approach sa pag-alalay sa mga OFW para matiyak ang kanilang kaligtasan. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Patuloy pang inaalam ng Department of Migrant Workers o DMW ang ulat tungkol sa umano'y pagkawala ng Filipino seafarer o tripulante na si George Miranda. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, naghihintay pa sila ng report mula sa mga otoridad na naghahanap kay Miranda sa Persian Gulf. Tiniyak naman ng kalihim na bibisitahin niya ang may bahay at anak ni Miranda sa Camarines Sur. Si Miranda ay sakay ng barko na tinamaan ng missile ng Iran. Lumagda sa isang kasunduan ng PhilHealth at ang Philippine College of Surgeons o PCS na layong padaliin ang akses sa dekalidad na surgical care para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng sinelyuhang Memorandum of Agreement, bubuo ang dalawang ahensya ng mga Surgical Benefit Package, Referral Network at iba pang sistema para maisakatuparan ang nasabing inisyatibo. Kasabay dito, titiyakin ng PCS ang kooperasyon ng kanilang mga miyembro sa polisiya ng PhilHealth para sa pagresolba sa mga reklamo at surgical claims. Ang kasunduan ng dalawang ahensya ay bilang pagsuporta na rin sa mandato ng PhilHealth alinsunod sa Universal Health Care Act. Itinampok sa 18th Philippine Food Expo ang mga produkto, teknolohiya at kaalaman sa food business sa Pasay City. Ayon sa ilang negosyante na lumahok sa 3 araw na aktibidad na nagsimula noong Biyernes, April 17, nais nilang maipakilala ang kanilang produkto sa mas maraming tao. Ang gusto po talaga namin dito is makakuha kami ng mga, especially yung mga talagang tatangkilik ng product namin, ma'am. Yung magugustuhan po yung product namin kung ano po yung aming sinesell. Ang tinig ng negosyanteng si Leslie Hernandez. Nabatid na mahigit sa 300 exhibitors ang lumahok sa expo habang tampok din ang mga supplier ng mga produkto at teknolohiya sa food industry. We're hoping for more clients pa po na ma-achieve natin and support local. Lalo ngayon sa crisis natin, so we do have a option po para makakuha po sila ng best costing. Tinig ni Jam Manguera, nagbebenta ng packaging materials.
Maliban sa mga lokal na produkto, may exhibitors din mula sa ibang bansa tulad ng Malaysia, India, Vietnam, South Korea, Brazil, Japan at China na sakto sa tema ng Food Expo 2026 na Feast of Philippine Flavors to the World. Bukod dito, dumalo rin sa aktibidad ang Industrial Technology Development Institute ng DOST para magturo ng iba't ibang teknolohiya sa food business. Mahalaga rin naman ang dagdag kaalaman mula sa mga eksperto lalo na ngayong nararanasan ang krisis. Meron din tayo mga technological breakthroughs that we will be handled by the Department of Science and Technology. Ang Department of Agriculture ay meron ding tinatawag na investment forum. We really hope that we can ignite and fuel the economy, especially at this time. Yan naman ang tinig ni Mayor Gosson Bautista, Director for Membership ng PhilFoodX Incorporated. Inisyuhan ang show cause order ng Land Transportation Office LTO ang driver at may-ari ng trailer truck na sangkot sa isang aksidente sa Lucena City. Inaatasan ng LTO ang driver na humarap sa pagdinig ng Intelligence and Investigation Division at magsumite ng paliwanag kung bakit hindi siya dapat na managot. Ayon sa LTO, ang hindi pagdalo o pagsumite ng paliwanag ng driver ay tuturing na pagbaliwala sa kanyang karapatang ipaliwanag ang kanyang panig at pagpapasyahan ng kaso batay sa mga hawak na ebidensya ng ahensya. Samantala, kailangan ding tumugon ng rehistradong may-ari ng trailer truck sa ipapataw na kasong employing a reckless driver. Sinuspindi na rin ang lisensya ng driver sa loob ng 70 araw at inilagay ang sasakyan sa ilalim ng alarm status. Batay sa paunang impormasyon at viral video na nakarating sa LTO, bumangga na sabing truck sa likurang bahagi ng isang nakahintong dump truck ika-16 nitong Abril. Sa lakas ng pagkakabangga, umuusad ang dump truck at nabangga naman ang dalawang construction worker na ikinasuwi ng isa at pagtamo ng mga sugat ng isa pa na ngayon ay ginagamot sa ospital. Nasa kustodiya na ng Manila Police District ang mag-amang suspect sa pagpatay sa isang lalaki sa loob ng computer shop sa Tondo, Manila noong April 13. Ayon kay Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng MPD, kusang sumuko ang mga salarin na April 14 dahil batid umano nilang tinutugis na sila ng mga otoridad. Hinihintay lang po natin yung commitment order nito, Karen, galing sa korte para maidala po natin siya sa Manila City Jail. Sa ngayon po, nasa kustudiya pa rin po natin itong dalawa na ito. Nag-ugat ng krimen matapos umanong habulin ng saksak ng biktima ang isa sa mga suspect sa basketball court sa hindi malamang dahilan. Agad namang nagsumbong ang nakababatang suspect sa kanyang ama at sinugod kinabukasan ng biktima habang nasa computer shop kung saan nangyari ang krimen. Kita po natin doon po sa kuha din po ng CCTV na hawak-hawak natin na ganoon nga pong ginawa. Tuloy-tuloy po yung kanilang pagsaksak hanggang sa sabi nga po hindi na po gumagalaw itong ating biktima at kalaunan po ikinasawi nito. Ang tinig ni Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District. Dalawang sugatan matapos bumangga ang van sa isang nakaparadang dump truck sa JP Rizal Street sa barangay Nangka, Marikina City kahapon na madaling araw. Sa paunang impormasyon, sugatan ng driver at pasahero ng isang dark gray na van na agad namang dinala sa pinakamalapit na ospital. Ayon kay Felix Bertudaso, pahinante ng truck, nasabugan sila ng gulong kaya pumarada na lang sila sa gilid ng kalsada malapit sa isang gasolinahan para magpalit ng gulong. Nagulat na lamang sila nang biglang sumalpok ang van sa likurang bahagi ng truck. Sa lakas ng pagkakasalpok, wasak ang unang bahagi ng van at naipit ang mga sakay nito. Sumalpok sa truck ang isang kotse matapos umanong mag-hit and run sa Maasim, Sarangani. Sa kuha ng video, makikitang nawasak ang harapan ng kotse matapos pumailalim sa likod ng truck kahapon ng umaga. Pahirapan ang pagkuha sa driver na naipit sa loob ng kanyang sasakyan. Nadala pa siya sa ospital pero hindi na umabot ng buhay.
Una rito, binangga at tinakasan umano ng kotse ang 2 menor de edad kung saan isa sa mga biktima ang nasawi habang patuloy na nagpapagaling ang isa pa. Patuloy pang investigasyon sa insidente. Wala pang pahayag ang truck driver na patungo sa ng General Santos City nang mangyari ang insidente. Nasa kustodiya siya ngayon ng pulisya, gayon din ang sangkot na truck at ang kotse. Alas 5 na! Si Fernan Gulapa sa Sunday Guwapo. Mga kapuso, ako po si Melo Del Prado. Salamat mga kapuso sa inyong gising na buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyong totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Your bill, sir. What? 40,000 pesos for dinner? 1,400 only, sir. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order for more. Dessert? EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Umaapaw ang aming puso sa kaligayahan. Mga pagkilalang tinanggap ng Super Radio DZBB mula sa hanay ng mga mag-aaral. Pagkilala mula sa Alta Media Icon Awards ng University of Perpetual Health System Dalta, Las Piñas. Super Radio DZBB itinanghal bilang Best AM Radio Station. Miss Tony Aquino ng programang Suma sa Puso itinanghal bilang Best AM Radio Female Personality at sa idinaos na ikalawang Malabon Ahon Awards 2025. Best Malabon Ahon Radio Promoter Melo Del Prado, Best Malabon Ahon Field Reporter Alan Gatus at Best Malabon Ahon Public Service Feature ang Alam Nyo Ba ni Paolo Villena. Lubos ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapuso. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang yatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man, Emil Sumangil. Ginawaran ng Media Excellence in Radio News Anchoring sa male category sa Laurus Nobilis Media Excellence Awards 2026 ng Lyceum of the Philippines University, Cavite. Emil Sumangil ng Super Balita sa Umaga tuwing Sabado. Maraming salamat, mga kapuso! Sa ikawalong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko, sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. DZBB Super Radio number 1. Si Fernan Gulapa sa Sunday Guwapo. Bantay Panahon! Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula kay weather specialist ng Pag-asa, Leanne Loreto. Magandang umaga po, Leanne.
Yes po, magandang umaga po Sir Fernan at sa lahat ng ating mga tigasbaybay. Magiging mainit at malinsangan pa rin buong araw sa buong Pilipinas at inaasahan po natin na mababa po yung chance ng mga pag-ulan dito po sa may northern Luzon. But other parts of the country, possible naman makaranas ng mga panandili ang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorms. At para naman po sa ating heat index, dito po sa Metro Manila ay maaari po tayong makaranas ng hanggang 39 degrees Celsius na heat index na nasa extreme caution level. At dito naman po sa may Sangli Point, Cavite, maging sa may Zamboanga City, Zamboanga del Sur, possible naman po yung hanggang 41 degrees Celsius. Extreme caution level pa rin po yan. Magdala po tayo ng payong at tubig panangga po sa matinding sikat ng araw. At para naman po sa binabantayan natin na bagyo, itong si Severe Tropical Storm Sinlaku, hindi po natin ito inaasahan na papasok sa ating PER at hindi din po ito makakaapekto sa ating bansa at lalayo na po ito patungo Pahilaga. At yan naman po ang latest. Ayan. Yes po. Kung ikukumpara kahapon na mas mainit yung kahapon kaysa ngayon? Yes po, actually, possible na mas uminit o the same lang po sa ngayon. Okay, sige. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ingat po tayo. Leon Loreto, weather specialist ng Pag-asa. Bantay Panahon! Si Fernan Gulapa sa Sunday Guwapo. Balikan na natin ang naging headline sa ating mga balita. DSWD special payout para sa mga motorcycle taxi rider at delivery rider sa Quezon City at Makati City. Pinilahan pamamahagi ng ayuda magpapatuloy hanggang ngayong araw. Inaasahang panibagong malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, inanunsyo mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilang oras matapos buksan, Strait of Hormuz muling ipinasara bunsod ng patuloy na blockade sa mano ng Amerika sa mga pantalan ng Iran. DTI, tiniyak na matatag pa rin ang presyo ng mga pagkain sa bansa sa kabila ng mataas na presyo ng langis. Pero ilang manufacturer ng mga delatang sardinas umaaray na sa epekto ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Very strong El Nino, posibleng maranasan sa bansa ayon sa Pag-asa. Posible na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, pinaghahandaan na ng liderato ng Senado. Kalidad ng hangin sa Metro Manila at ilang kalapit na probinsya, bumaba na naman kahapon bunsod ng usok na nanggagaling sa nasusunog pa rin na lumang landfill sa Nabota City. At mag-ama na pumatay sa isang nakaalitang lalaki sa loob ng computer shop sa Tondo, Manila, kapwa na sa kustodiya na ng Manila Police District. Happy birthday to you. Happy birthday sa mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday today, ha? Ba, 3 araw na celebration ito? Luisa Soriano. Happy birthday hanggang Martes. Sabi ng kanyang wish heart. Si Kuya Danny Soriano. Yan, happy birthday! Sa Tita Luisa Soriano. At sa mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday today, ha? Sige. Hanggang gusto nyo, mag-birthday kayo. Ito pa, kanina pa nakatutok sa atin si Jean Payumo, Ricardo Campo, Lusminda Serot, mga suke, Leo Glenn Lau, si Bining Akdal, si JB Bani Taladro, Alona Kokoy. Ay, Alona, musta na? Ernesto Ardales Jr., Brenda Espeleta, Carmelo
si Carmelo, si Jason Cuerdo, si Ramil Diqueña, si John Arvin de la Cruz at gayon din si Hermie Esteban, kanina pa rin nakatutok, si Melody Lim, Rodrigo Corpus Jr., Russell, si Marlon, si Normito, gayon din si Amistoso Renato, Bert Eusebio, Linda Miranda, Sheroque, si Anatalia Simbulan, Gloria Telesporo, si Jose Pascual, Jojo Ines, Lu Chavez Marisa, yun, Hermie Esteban. At gayon din si John Arvin de la Cruz, Ramil Dequiña, Jason Cuerdo. Maraming salamat po. Lagi nang pagtutok ninyo sa ating palatuntunan every Sunday. Siyempre pag Sabado meron din tayo 4:30 ng umaga simula. Sa wakas, meron tayong good news. Parang nung nakaraang linggo rin, meron tayong good news. Bumaba ang presyo ng langis. Dito sa atin, 20 pesos nung nakaraan sa diesel. At ngayon, mas mataas. Ito mismo ang anunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa susunod po na linggo, may mas malaking bawas sa presyo ng langis. Dahil dito, bababa ang diesel ng humigit kumulang 24 pesos at 94 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay 3 pesos 41 centavos at ang kerosene ay 2 piso. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo. At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Yan mga kapuso, ang anunsyo mismo ng Pangulong Bongbong Marcos. Halos 25 piso po kada litro ang magiging rollback sa diesel at lagpas 3 piso naman sa gasolina. Para naman sa kerosene ay 2 piso. At may binanggit pa rin ang Pangulo na tuloy ang 10 piso na diskwento sa mga PUB at ang Service Contracting Program. Magsisimula bukas. At meron ding ipinahayag ang Pangulo na 3 buwang extension para sa validity ng mga pasunang lisensya, student permit at rehistro ng sasakyan. So may extension. Yung mga hindi pa nakakapag-parehistro ng sasakyan. Ganyan din yung student permit na mga nag-aaral magmaneho at yung mga pasuna na kanilang lisensya sa pagmamaneho. 3 buwang extension dahil po ito sa problema, krisis na kinakaharap natin dito po sa away ng ibang bansa. Talaga naman. Away ng US at ng magkakampi po US at ang Israel laban sa Iran. Pero tayo ang pinakamatinding naapektuhan dito sa problema natin sa langis. Talaga naman buhay po. Yung impeachment naman po, si sentro daw po ay kalawang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa kanya umanong hindi maipaliwanag na yaman. At gaganapin ay kalawang pagdinig ng House Justice Committee April 22 mga kapuso, araw po yan ng Miyerkules. At ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dadalo daw siya sa pagdinig, dala ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Vice Presidente. At maging si dating Senador Antonio Trillanes IV na ipinasubpina rin ng komite nung nakaraang pagdinig ay kinumpirma sa text message sa GMA News na tetestigo raw po itong si Trillanes tungkol sa mga nakaumanong yaman ng Vice Presidente. Kasama po sa ipinatawag ng komite ang AMLAC, ang Securities and Exchange Commission o SEC at ang BIR. So tingnan natin kung ano ang mangyayari sa pagdinig ng House Justice Committee sa Miyerkules
kung saan sa Senado naman ay naghahanda na po ang liderato. Ito pong si Senate President Tito Soto, si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson para sa inaasahan nila na pagpunta na sa Senado nito pong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Bilis na oras mga kapuso. 15 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Si Fernan Gulapa sa Sunday Guwapo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Keep moving, Manong, wag po by Cinco Mano, now available for download and streaming on Apple Music, iTunes, Spotify, YouTube Music, and digital stores worldwide. Presented by Alt G Records. Muling kinilala sa Philippine Heart Association Media Awards ang programang Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Natanggap ni Connie Season ang Hall of Fame Award. Ang Pinoy MD sa Super Radio DZBB naman ang pinarangalan sa program category. Tinanggap naman ni Makay Quadra ang parangal para sa behind the scene category. Maraming salamat po sa pagpapahalaga sa aming serbisyo, mga kapuso. Malaking karangalan ang ibinigay sa ilang programa ng Super Radio DZBB sa 47th Catholic Mass Media Awards. And now, the CMMA for Best News Commentary goes to Melo Del Prado sa Super Radio DZBB 594 kHz GMA Network. Melo Del Prado sa Super Radio DZBB Best News Commentary Program. And the CMMA for Best Educational Program goes to Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Pinoy MD sa Super Radio DZBB Best Educational Program. Binigyan naman ng special citation ang Double Wang sa Double B bilang Best News Commentary Program at Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo bilang Business News Program. Maraming salamat po. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Super Radio number 1. Si Fernan Gulapa sa Sunday Guwapo. Tuloy-tuloy tayo mga kapuso. Kaugnay pa rin ang impeachment proceeding para mapunta dyan po sa Senado. Ito pong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May binanggit pa po yung isang miyembro ng Justice Committee, si Congressman Joel Chua, na magkakaalaman na raw po kung totoo itong mga sinabi ng umano'y dating bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Binanggit kasi sa pagdinig po ng Justice Committee ng Kamara, ito pong si Madriaga na meron daw pong 6 na bank account na ipinangalan sa kanya. At ginawa siyang dami. Pumirma po siya dun sa waiver, secrecy waiver. So pwedeng pabuksan at malaman kung saan po na-transfer, cash transfer. Ito pong laman ng kanyang 6 na bank account.
At doon magkakaalaman kung sino-sino ang mga napuntahan at kung totoo yung mga binanggit po nitong si Madriaga sa pagdinig ng komite, Justice Committee. At eto pa mga kapuso, nagbabatuhan ng mga maanghang na salita. Nagbabatuhan ng maanghang na sili. Sina Senador Ping Lacson at Attorney Salvador Panelo. Ito pong si Panelo ay dating Presidential Legal Counsel ng Administrasyon Duterte. Ano po? Ayon po kay Panelo na balat sibuyas daw si Lacson bilang tugon sa pagtawag sa kanya ng senador na ungas at pusakal. Nauna man daw kasi sabi ni Lacson na tumawag si Panelo na pusakal si Lacson at pati na si Senate President Tito Soto, gayon din sina Senador Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan na tingin ni Panelo ay boboto para i-convict ito pong si Vice President Sara Duterte kapag umakyat na sa Senado ang impeachment. Ayon kay Panelo, hindi iyon premature judgment kundi opinion na batay daw sa ikinikilos ni Lacson na alam naman ng lahat na totoong anti-Duterte. Pero ang buwelta nga po ni Lacson, hindi dapat na pinangungunahan ni Panelo ang mga senador dahil boboto umano sila batay sa mga ebidensya na ipakikita naman sa impeachment trial. Yun. So, kakapikunan na yung dalawa. Alas 5:21 ng umaga mga kapuso. Ito naman ang good news kahit papaano dahil inilabas na ng Malacanang ito pong Executive Order number 114 na nagtatakda ng pansamantalang suspensyon ng excise tax sa ilang produktong petrolyo na una na nga pong inanunsyo ni Pangulong Marcos noong Lunes, noong April 13. Sa ilalim po ng EO 114, suspendido sa loob ng 3 buwan ang excise tax sa LPG, liquefied petroleum gas, at kerosene na ginagamit na panluto. Hindi naman po saklaw ng suspension yung LPG na ginagamit bilang raw material sa petrochemical production at bilang fuel sa transport. Gayun din yung kerosene na ginagamit bilang aviation fuel. So yung ginagamit na panluto lamang ang kasama. Sa ilalim naman daw po sa buwan ng pagsusuri yung implementasyon nito at maaaring palawigin o baguhin o ihinto depende sa magiging rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee. Otomatiko na ibabalik ang excise tax kapag bumaba po sa itinakdang antas ang presyo ng langis o matapos ang itinakdang panahon ng suspensyon. O para naman sa mga accredited cargo vehicle, ito ang isang good news naman po para sa inyo dahil epektibo na bukas, April 20, ang isang buwang toll exemption para sa mga accredited cargo vehicle na may kargang produktong agrikultural. Yan, paglilinaw ba? May kargang agricultural products. Ayon po sa Department of Agriculture, ang Department of Transportation at ang TRB, Toll Regulatory Board, ang nagplansya nito pong naturang hakbang para mapagaan ang gastos, mapatatag ang presyo ng mapagkain at maprotektahan ang mga magsasaka sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Para sa mahigit sa 1,000 truck na accredited sa ilalim ng Food Lane Program na ito, ang savings ay 1,500 pesos hanggang 3,000 pesos kada biyahe. Ba, malaki ha? O nasa 52 million pesos hanggang 105 million pesos sa loob ng isang buwan. So, ayan, bukas na daw po ito magsisimula ha? Toll exemption. Aba,
So kahit pa paano ay natutuwa na po mga kapuso itong mga magsasaka dyan po sa La Trinidad, Benguet at sa Urdaneta, Pangasinan. May ilang report kasi nung nakaraan ano po na nabubulok na yung ilang tuneladang mangga. Kaya ito po ang ginawa ng Office of the President. Humigit kumulang 20 tonelada ng gulay mula po sa mga magsasaka sa La Trinidad, Benguet at Urdaneta, Pangasinan ang binili para ipamahagi sa iba't ibang komunidad dito po sa Metro Manila. Ayon po sa Presidential Communications Office o PCO na kabilang daw po sa makatatanggap na mga biniling gulay ay ang Caloocan, Navotas, Malabon, Quezon City, Pasay City, Lungsod ng Maynila at ang DSWD NCR para sa kanilang programang Walang Gutom Kitchen. Kasama rin po ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa, Manila City Jail at mga bahay ampunan. Layon po nitong direktang pagbili ng pamahalaan ng mga produktong bukid na madagdagan ang kita ng mga magsasaka at maihatid ang sariwang pagkain sa mga komunidad at maiwasan ang pagkasayang ng ani. Problema kasi dun sa kagaya ng kamatis. Diyan sa Nueva Ecija, pag umani ng kamatis din talaga namang sangkatutak at napakamura. Sana ganun din ang gawin ng Office of the President. Yan po sa mga magsasaka na nabubulokan ng kamatis. Ay, wala na oras, ganun-ganun lang. Bilis talaga ng oras mga kapuso. Ano po? At yung sa mga talaga namang pilit na pinagkakasya, ito pong kinikitang maliit na kita sa sobrang mahal na mga bilihin, may binabanggit po ang DTI na hanggang May 10 wala daw pong pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Dahil kausap nila yung mga manufacturer, kasama raw po dito yung sardinas. Sarap ng sardinas. Paborito ni Erica Escobar. Nakasama natin ang News and Operations Center ng Super Radio DCWB at Executive Producer si Dindo Bellosillo at ang grupo ni Kay Morales. Dakulot. Kasama rin natin si Erica Benal, Glyza Bautista, si Paye Macalinaw at si O.S. Enriquez. Sa technical, tatlong gwaping si Abel Mongcal, Jed Taferla at si Charles De Lasso. Kasama rin natin ang mga Super Radio reporters sa labas ng himpilan. Ano po? At si Erica Escobar. Ako po si Fernan Gulapa. Lagi na nag-iiwan sa lahat na ating gagawin na lagi na isa-isip ang Panginoong lumikha. Ano po mga kapuso? Magbebe naman ng balita na si Kakang Orly Trinidad. At balik tayo sa Sabado, alas 4:30 na umaga. At pag Sunday, Guapo, alas 4 na umaga. Kailangan po nating labanan ng fake news. Dapat totoo mga kapuso. At mga kapuso, dito po sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Salamat po. Si Fernan Gulapa sa Sunday Guapo. Number